pinagbawal na huwag kainin. Ngunit ngayon parang may kumakain. Kagaya nitong buwaya din, yung buwaya din pinagbawal, pero sa ibang restaurant, lalo sa Chinese restaurant, meron din yun, buwaya. Huwag na rin kakain. Yan mga bawal noon, mga kaibigan. Buwaya, bubuli, at hunyango, bayawak, tuko, butiki, bubuwit, daga. Mga bawal. Ang bilis ng basa ko. Nandito na po tayo sa 12. Sabagay, ito kasing nasa 11 ay tungkol po sa pagkain. At nasa sa inyo po kung susundin ninyo kung ano po ang pinaramdam o yung conviction of the Holy Spirit po sa atin, Dahil sabi nga ng ibang mga ngaral, bakit pinagbawal ang baboy? Masarap pala ito kaya pinagbawal. Ito, ang Diyos po ang nagbawal, hindi po tao . Imagine, narinig ko to mismo sa pari. Kaya pinagbawal ang baboy dahil masarap. Yun ang sabi, no? God will judge us na lang kung ano. Sa bagay ang baboy, kung isipin natin, kung mabasa din natin sa New Testament, baboy din ang ginamit, ni Jesus Christ para doon pumasok yung masamang espiritu sa baboy po. At kung isipin din natin, ang baboy, talagang pag kumain din siya ay marumi at ang lugar niya ay mahilig siya magluglog sa marumi. Pero meron naman yung farm ng baboy, talagang nililinis nila yung baboy, no? So, nasa sa atin na yan. Pero ang baboy ay marami pong maidudulot sa atin na sakit. Kaya, pinagbawal para sa akin. Talagang marumi. Marami siyang madulot na sakit . High blood, tataba ka, magkaroon ka ng heart attack dahil sa taba niya, pag overeating. Masarap po ang baboy, no? Pero yung dugo po niya, mga kaibigan, masarap din po yung dugo ng baboy, pero yun na nga, nung nakaraang pagbasa ko ay binawal din ang dugo. Kahit niluto pa natin yan, ay dugo pa rin yan, mga kaibigan. Yung essence ng niya, yung po sa ating katawan. Kaya, minsan sa akin lang pong sariling paunawa, minsan ang tao nagiging matapang dahil siguro sa mga kinakain, na maraming pinagbawal tapos kumakain, syempre na parang nanalaitay sa ating katawan at balat at syempre sa dugo dahil yung mga kinakain natin ay naghalo sa ating katawan. Kaya parang something na meron din siyang spiritual na pangunawa din. Parang sa pagkain din ay parang meron din siyang connection. Gaya yan pag kumain tayo ng hayop, tapos mahilig tayo sa, di ba, yung karne, tayo din, tao may karne din tayo, itong body natin, meron ding laman. Pero para kagaya din sa hayop, di ba, merong puso, ang hayop din may puso, meron din silang mabituka. So, kung tutuusin ay may life, meron din silang life, ay may dugo din sila, tayo din tao. Parang connection, connection. So, kung naunawaan natin itong bagay na ito spiritually, ay dapat hindi natin sila kainin. Para sa aking paunawa po, pero
minsan masabi din na God provide us sa mga ganito din dahil sa Old Testament, 'di ba? Nagbigay din naman ang Panginoon, 'di ba? Maghahandog, 'di ba? Naghahandog sila ng hayop and then may mga part na pwede nilang kainin, 'di ba? So God still provide din, pero yung overeating po ang hindi mabuti at saka may mga part na hindi natin pwedeng kainin, 'di ba? Kung ating balikan yung sinabi na ito ay para sa Panginoon lang talaga. So hindi pwedeng kainin ng tao. Kahit nga sa mga pari, no, kay si Aaron, iba din sa kanila, ibang part. At iba din doon sa mga Israelita, yung mga ordinary, yung hindi pari. So, para din sa akin, sa naunawaan ko, kung kakain man tayo ng karne, atin ding dapat anuhin ko ano yung kakain. Kasi ngayon, kinakain na lahat part of the meat ng hayop. Yung dila, kinakain na rin po. Yung tainga, yung sa laman loob, kinakain na po lahat. Wala na pong nasasayang. No? Kaya magiging kung tayo ay spiritual aware na rin po tayo. Kaya nga 'di ba itong ibang relihiyon kagaya ng mga Buddhist, hindi po yan sila kumakain ng karne. Kahit isda po kasi may dugo nga. Ang kinakain nila ay gulay. Yan po ang naanuhan ko. Dahil meron po akong dito sa lugar na to, meron po akong isang lugar nga gustong puntahan. Tapos, yun po ay mountain po siya. Famous mountain. Ang tawag po is Kuya Sang. Mount Kuya. And then sabi ng asawa ko, pag pumunta doon, ang pagkain ay puro gulay. So, kulang problem naman sa akin kung gano'n ang kakainin puro gulay. At ang yung luto ay tempura yung nga inaano sa mantika, no? So, walang kaibahan dito sa sinabi dito. May konting connection po tungkol po sa pagkain. Tingnan niyo po sila nga, wala silang karneng kinakain, nabubuhay sila Naalala ko nung maliit pa ako dahil sa hirap namin, minsan bihira talaga kami makakain ng karne. Kasi sabi ko, noong maliit ako, puro, sabagay may isda, ginamos, bagoong, no? Kumakain ng ganon, wala talaga masyadong karne. Siguro mga how many sa isang taon, ilan lang, mabilang talaga. Dahil nga sa hirap namin at sabi ko na nakayanan nga noon, wala namang karneng ulam, puro mga gulay, bagoong. Ngayon pa na alam na kung ano yung gusto ng Diyos na dapat natin kainin, maging aware tayo sa kakainin natin. Nabubuhay nga yung iba na wala ang ulam-ulam, kanin lang, di ba? Kaya, wala namang posible sa Diyos kahit pakakain tayo ng kanin lang at gulay lang yung ulam natin. Ang ganda nga yun, healthy. So, yan mga kaibigan, dito sa chapter 11 about po sa pagkain, malinis at marumi.